Hello guys! Welcome back again to our YouTube channel, Han and Kai. So ito ay regarding again sa report of marriage sa mga kinasal abroad or especially sa mga kinasal sa Denmark tulad namin ni Javi. Like that. We get married in Denmark. So, meron tayong question from our viewers or subscribers na nalilito dahil kakakasal niya lang sa Denmark and they are also a German Filipina, so they are returned now in Germany. So, this question is from Miss Kakay Onerevelo 3390. So, hopefully tama yung basa ko. So, ilalagay natin dyan guys or dito yung question niya, okay? Para mabasa niyo din. So, ang sabi niya lang naman, hi, pwede po ba mag-report ng marriage sa Germany kahit sa Denmark kayo kinasal? Another question, through online ka po ba mag-a-apply or pupunta ka sa Philippine Embassy dito sa Germany? Sa Denmark din kasi kami kinasal. Kaso nakabalik na kami dito sa Germany. Pero di ko pa po siya nare-report yung marriage namin sa Philippine Embassy. Kasi sabi nila kung saan ka daw po nagpakasal, dapat doon ka din mag-report ng marriage. Thanks for your reply. God bless and thanks sa mga videos mo. Thank you din for your question, Miss Kakay Nerevelo. O Nerevelo. So sasagutin natin yung question niya. It was a 2 question regarding after you get married in Denmark and the report of marriage. So first, let's answer the question. Hi, pwede po ba mag-report ng marriage sa Germany kahit sa Denmark kayo kinasal? Yes! Pwedeng-pwede. Sa dami na Pilipina and German na kinasal sa Denmark, ay wala na silang time to do it in Denmark. They report their marriage here in Germany. And then, ang suggestion ko lang din ay kung under ka ng visit visa or tourist visa na kinasal sa Denmark, tapos babalik ka ng Philippines, I suggest na sa Philippines mo na lang i-report yung kasal nyo. Kasi it happens to me as well na plano sana din namin i-report na lang yung kasal dito sa Germany. Kaso yung response sa amin ng Germany is, or ng Philippine Embassy here in Germany was, it's better you report it in Philippines kung uuwi ka ng Philippines, ma'am, kasi dadaan din po yung documents nyo from Germany, they will forward our documents sa Philippines, DFA. Pagdating sa Philippines, they will forward it sa Denmark. Hindi nila yan ipo-forward directly from Germany to Denmark. No. Ang mangyayari niyan, Germany, Philippines, Denmark. Okay? Tapos si Denmark, ipo-forward na sa Philippines. Tapos yung documents nyo, na photocopy, ipo-forward nila sa Germany para makuha mo yung copy mo. Diba? So, mas maganda, kung uuwi ka ng Philippines at under ka ng visit visa or tourist visa na kinasal sa Denmark, i-gather mo lang yung documents mo like what we did, tapos sa Philippines mo siya i-report. Diba? Nearest DFA, ang gawin mo lang is you need to connect and email the DFA. Okay? How to process? Who and where is the nearest DFA to my place? Diba? For example, I'm living in Manila. So the nearest DFA during my time is DFA Asiana. So I reported our report of marriage in DFA Asiana. I just gather all the documents that needed for report of marriage, and then when I returned back to Philippines 2021, dun ko ni-report para mas easier, di ba? But then, kung ikaw ay nakadepende sa visa mo, kung long-term type D visa ka na wala ka ng time umuwi ng Philippines, or type D visa ka, for example, it depends on your case kung anong type of visa ka holding at the moment, okay, Miss Kakay Nerevelos. So yes, you can report your marriage here in Germany. Okay? Pwede yan, pwedeng i-report, pero kung gusto mo rin naman at may time ka, na tulad niyan, kinasal kayo sa Denmark at
or bago kayo pumunta ng Denmark, nakapag-book na kayo ng appointment sa Philippine Embassy in Denmark, mas madali yun. Mas madaling process yun kasi directly mo na talaga siya isasabit sa Philippine Embassy in Denmark, okay? Kung bago kayo pumunta sa Denmark, naayos mo na yung appointment mo, naayos mo na yung ibang documents na kailangan, na-prepare mo na siya, at isasubmit na lang yung marriage certificate nyo during Denmark wedding. So, mas easier yon sa Denmark gawin. Lahat ng report of marriage sa Denmark is better. But then, if you have only staying in Germany or Denmark, But then, if you're just only staying for 3 days sa Denmark, at as in wala rush wedding or wedding lang talaga yung pinunta nyo sa Denmark, mas mabuting gawin mo na lang dito sa Germany or Philippines yung report of marriage and other documents. Okay? Pero kung gusto mo nga talaga siyang mas madali sa Pero kung gusto mo nga siyang para sa'yo, mas easier, bago kayo pumunta ng Denmark, talagang naka-process ka na, nakapag-appointment ka na sa Denmark, sa Philippine Embassy. So, yun. So, yung next question ni Miss Kakay, short na lang natin yung name niya, Kakay. So, sabi niya, through online po ba mag-a-apply or pupunta ka sa Philippine Embassy dito sa Germany? Sa Denmark din kasi kami kinasal, kaso nakabalik na kami dito sa Germany. Pero hindi ko pa na-report yung marriage namin sa Philippine Embassy. Sabi kasi nila kung saan ka daw nagpakasal, dapat doon mag-report ng marriage. So, ang sabi niya, through online po ba or mag-a-apply ka or pupunta ka sa Philippine Embassy sa Germany? Dito sa Germany. So, Miss Kakay, yung mga documents na kakailanganin mo or ipiprepare mo, makikita mo yung information niyan sa website ng Philippine Embassy Denmark or Philippine Embassy in Germany. How to process the report of marriage. Meron silang documentation kung ano yung mga documents na isasubmit mo. But then, hindi po siya through online. Ang online lang po doon is yung form ng report of marriage and other documents na kakailanganin mo. Pero once na isasubmit mo po siya, kailangan po personal. Personal ka po sa Denmark, personal ka po magsasubmit sa Philippine Embassy in Germany. Pero bago ka pumunta po sa embassy, kailangan nyo po muna magpa-appointment. Hindi po basta-basta or walk-in ang embassy. So, kailangan nyo po magpa-book muna ng appointment. Okay? And gather the documents bago ka mag-submit. So, sabi niya, kung saan ka daw po nagpakasal, dapat doon ka rin mag-report ng marriage. Yes, totoo po yan. Pwede kayong mag-report ng marriage sa Denmark kung doon kayo talaga kinasal. So sabi ko nga kanina, kailangan nyo po munang i-gather at mag-book ng appointment. At kung sinabi din ng Philippine Embassy Germany na doon kayo dapat talaga mag-submit, that's not true. Kasi ang dami na pong kinasal sa Denmark na sa Philippine Embassy Germany din sila nag-submit. Okay? Marami ng kinasal. Nasa Denmark kinasal, tapos dito sila sa Germany nag-report of marriage. Pwede yun. Maybe you just only need to clear again the email from the Philippine Embassy in Germany and tell them na gusto mo ditong i-report yung kasal nyo and sila na bahala mag-process. Kumbaga sila na magpo-forward. So, gusto mo lang i-submit at sila na mag-process or i-forward sa Denmark. But yun nga, sabi ko kanina, kung uuwi ka rin ng Pilipinas under visit visa ka or tourist visa, mas maganda sa Philippines mo gawin. Sila na bahala mag-process niyan sa DFA, sila na magpo-forward niyan sa Denmark, okay? Pero kung nakadepende sa visa mo, ma'am, ha? So kung ang visa mo ay long-term type D ka, na nandito ka na talaga sa Germany, like for example, working visa, mga ganon. Au pair visa, yan yung mga type D, di ba? Language visa, yan. So, pwede mo siyang gawin dito sa Germany, okay? Pwede mo siyang report. Process mo lang yung mga documents and gather mo lang yung mga documents na kakailanganin mo sa pag-report. Pero kung type C, visa ka, at uuwi ka ng Philippines, for me, better do it in Philippines, the report of marriage, okay?
Pero kung, sabi ko nga before, kung gusto niyo nang bumalik agad sa Germany at plano niyo na mag-apply ng spouse visa, the report of marriage is not yet important. Kahit to be followed yan. Huwag niyo lang hayaan na more than 1 year nyo na i-process kasi mas maraming documents kakailanganin. Less than 1 year is okay para hindi naman delayed, di ba? So, pwede ka mag-apply agad-agad ng spouse visa as long na meron ka ng German A1 certificate. Importante ang German A1 certificate sa pag-apply ng spouse visa naman, okay? So, yun lang. So, hopefully, nagka-idea ka, Miss Kakay, sa aming naibahaging vlog today sa'yo. And wag kang malilito, okay? You can do it here, the report of marriage in Germany. You can do it as well better in Denmark. Yun nga, mas madali talaga sa Denmark kasi doon ka kinasal. Pero kung uuwi ka rin ng Pilipinas, for me, do it in Philippines. Just prepare all the documents you need, okay? So yun lang. And don't forget to click the notifications bell and subscribe to our YouTube channel so you're always notified on our next vlog that we will share here. So, thank you. Thank you for your question, Miss Kakay. Hopefully, nagka-idea ka. And sa iba din na plano or after nilang ikasal sa Denmark at nalilito kung saan ba talaga pwedeng i-report, I hope nagka-idea kayo dito sa vlog na to. So, yun lang. Cheers!